Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome na naman sa aking channel. Sa episode na to mga ka-riders, ang gagawin ko ngayon ay magparehistro ako ng sasakyan ko. Tingnan na lang natin ngayong year 2021 kung gaano ba kadali magparehistro ng sasakyan. Buti nga ngayon nawala na yung PMVIS. So parang nakaligtas tayo dahil di natin malaman na pasar ba tong sasakyan na to dahil alam mo na yung style na doon. So tingnan na lang natin kung gaano ba kadali. Sa bagay ngayon holiday kasi ngayon, so bukas ko na to i-process, pero ang smoke testing open naman sila, so process ako ngayon para bukas diretso na ako mag-process sa LTO. So, sinimulan na ang pag-stencil sa sasakyan. Pagkatapos nito, punta ako sa emission test para ma-test tong sasakyan na to. Yan, banda doon ang emission center dito. Tapos, ako na ang susunod dito pagkatapos niyan. So, pagkatapos kong magpa-emission test, uwi muna ako. Ang nalaman ko ngayon mga ka-riders, stick to na pala ngayon ang magpa-rehistro ng sasakyan or kahit motor. So kahit nawala na yung PMVIS or ano ba yun, PMVIC, ganito na style nila mga ka-riders. Sa mga wala pang alam dyan na magpa-rehistro ngayong year 2021, ano na pala mga ka-riders, kung di name ng sasakyan mo, need yan ng authorization letter ng may-ari sa sasakyan mo, at saka Xerox ng ID mo, at saka yung Xerox ng ID sa tunay na may-ari sa sasakyan mo. So iba na ngayon mga ka-riders, stick to na. So kung for example namatay na yung may-ari, kailangan raw ang deed of sale. So sa mga may-ari ng mga sasakyan dyan or mga motor, kung namatay na yung may-ari, kailangan magpagawa kayo ng deed of sale mga ka-riders. So update ko lang kayo mga ka-riders mamaya kung matapos na to. Sabagay, bukas pa ako babalik. Uy, natagak po sa'yo. So tapos na ako mga riders. So balik na lang ako bukas dahil walang office ngayon sa LTO. So update ko lang kayo bukas kung matapos ko na ang pagkuha ko ng registration sa sasakyan na to. So ito na mga ka-riders, natapos na akong magpa-register sa sasakyan. Ito na ang OR. Yan. Di ko lang na-videohan doon sa office ng LTO kasi bawal doon. So at least natapos na ako. So ano na pala ngayon mga ka-riders, sa year 2021 mukhang stick to na ngayon. As I said, sana sabi ko kahapon, pag ang may-ari ng motor or sasakyan mo ay di nakapangalan sa'yo, need talaga yan ng authorization letter kung ikaw ang magpa-rehistro sa yung motor or sasakyan. So sa akin, yan, okay na. Tapos ito po ang CR nya. Sa mga baguhan dyan na nagmayari ng motor, mostly sa mga motor, ang kadalasan na mawawala yung mga ganito, yung CR. Ano talaga to mga ka-riders, pag mawala to, talagang mahirap na tong makuha or makakuha ka ulit nito. Mahirap talaga. So dapat itago nyo to, yung CR. So ang gagawin ko nito, ang OR, ito ang CR. Magpa-Xerox ako nito. Mga siguro 2 kopya.
Tapos yung Xerox yun ang palaging dadalhin ko, ilagay ko sa sasakyan para kung may mga checkpoint, yun lang ang ibigay ko. So yun ang gawin ninyo mga ka-riders, sa mga nagmotor dyan. Palagi nyo ilagay sa inyong pitaka, or maganda dalawang copy ang ipaputo copy ninyo, para yung isa ilagay niyo sa motor ninyo at yung isa nandoon sa pitaka ninyo mga ka-riders. Dahil kadalasan sa mga motor ang mahirap talaga, dahil ang sasakyan may lagayan naman doon, pwede naman to ilagay doon sa box doon sa loob ng sasakyan. Ang motor ang mahirap. So kailangan ang technique ninyo mga ka-riders, dalawa, ilagay niyo sa motor at saka sa pitaka niyo, dahil minsan kung yung motor niyo hihiramin ng kaibigan niyo tapos dalhin niya kung saan, tapos may checkpoint doon, tapos siyempre ang unang checkpoint doon ang hian, license at saka yung registration sa motor. So kung wala siyang maipakita, kahit magsabi yung kaibigan mo na hiniram lang niya yon, kahit ako or ikaw, maniwala ka kaya? Ikaw ang nag-inspection, maniwala ka kaya? Di ka talaga maniwala, dahil baka iba to, nakaw ba or ano, di ba? So ang payo ko sa inyo, mas maganda na maglagay kayo ng photocopy sa UR at CR niyo doon sa motor ninyo. So hanggang dito na lang ako mga ka-riders. Sana may natutunan kayo sa episode na to. And again, sa mga bagong visitors or viewers sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pakiclick na lang ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na mga video. Thank you for watching. God bless us all.